Welcome sa ating programang Boses ni Magdalena. Pakinggan na po natin ang ating bagong kwento. 2 years of marriage. Ganyan palang kahaba ang pagsasama ni John at si Lina. Si John ay isang guro sa isang pribadong kolehiyo. At si Selena naman ay isang lead designer ng isang malaking kumpanya sa Quezon City. Matagal nang magkakilala ang dalawa, bago pa man sila nag-asawa. Schoolmate sila noong nasa kolehiyo pa lamang. Si John ay 28 years old. Middle class ang pamilya. Kayumanggi ang kulay at hindi naman kagwapuhan. Kumbaga, simpleng lalaki lamang siya. Hindi siya gaano nag-stand out sa crowd. At kung susuriin, hindi mo siya agad mapapansin pag isang grupo kayong magkakasama. Isa ito sa dahilan kung bakit nahirapan si John na manligaw noon, lalo pa at mababa ang self-esteem niya. Natagalan rin siya sa panliligaw kay Selena. Umabot pa ito hanggang graduation nila. Pero dahil porsigido, sinagot naman siya ni Selena at kalaunan ay niyaya ng magpakasal. Si Selena naman ay 29 years old. Middle class ng family. May katangkaran, 5'7" ang height. Maputi, maganda ang mukha. Mahaba ang buhok at sakto ang kurbada ng katawan. Simula nang makilala siya ni John, maraming lalaki rin ang naghangad na ligawan siya. Subalit sadyang mapili noon si Selena. At meron na rin siyang nobyo nung kolehiyo na tumagal rin ng ilang taon, subalit naghiwalay rin dahil sa nakahanap ng ibang babae ang dating kasintahan. Dito napalapit ang loob ni Selena kay John hanggang sa nagkatuluyan na nga silang dalawa. Maganda ang takbo ng kanilang pagsasama. Pero nakiusap si Selena na hindi muna sila magkakaroon ng anak hanggat hindi pa sila lubos na nakakapag-ipon para sa mas magandang kinabukasan na magiging supling nila. Dahil dito, todo sipag sa trabaho ang mag-asawa. Pero kahit busy ang dalawa, hindi pa rin nawawala ang uhaw nila sa isa't isa. Madalas pa rin nilang tinutugunan ang pangangailangan nila tuwing gabi at hindi nagkakasawaan sa isa't isa. Isa ito sa dahilan ng pagiging mas malapit nilang dalawa sa isa't isa. Isang araw, "Babe, may sasabihin pala ako sa'yo," ang sabi ni John. "Ano yun?" Tanong naman ni Selena habang ito ay nagbibihis ng susuotin sa pagpasok sa opisina. Sa isang araw kasi pupunta kami ng Cebu kasi may teacher research seminar na gaganapin. Makaabutin daw ng 1 linggo roon. Sagot naman ni John. "Ay, ang tagal naman nun." Nakapouty lips pa si Selena na animoy malungkot na bata. Napangiti naman si John. "Babe, sensya na ha, pero promise, pagbalik ko rito mamamasyal tayo, okay?" Ngumiti naman si Selena at tumango. Dumating na rin ang araw ng pag-alis ni John patungong Cebu. Nalungkot si Selena sa pag-alis ng asawa, pero ginugol na lamang niya ang sarili sa opisina para maiwasan ang pag-iisip at kalungkutan. Habang nasa cubicle siya, lumapit sa kanya ang design manager nila. "Oh, Selena, may problema ba? Ba't parang ang lungkot mo naman?" Tanong nito at napatingin naman sa kanya si Selena. "Ha? Naku, hindi naman Sir Arnel. Seryoso lang talaga ako dito sa dinesign ko. Malapit na kasi yung deadline eh." Sagot naman agad ni Selena, pero hindi niya maitago ang kalungkutan. "Come on,
You can tell me, Selena. I'm fine, sir. Maikling sagot ni Selena. Okay, pero pag kailangan mo ng makakausap, pwede mo akong puntahan. Nasa office lang ako. Sagot ni Arnel habang nakataas ang dalawang kamay na parang sumusuko. Si Arnel ay 39 years old. May kaya ang pamilya. Maputi, chinito at siya rin ang namamahala sa designing team nila. May asawa na ito at 3 anak. Mabait naman ito sa mga co-workers niya at parang big brother ng buong designer team. Isa rin siya sa mga kaibigan ni Selena at John. At kinuha pang ninong si John ang bunsong anak ni Arnel. First time mawalay ng matagal ni John kay Selena. Kaya naninibago pa ito at nalulungkot. Pinagpasyahan na lamang ni Selena na lapitan at kausapin si Arnel. Nang mag-lunch break, nagtungo si Selena sa opisina ni Arnel. Tuloy ka, ang wika ni Arnel at pumasok naman si Selena. Oh, Selena, what's up? Bati nito. Pero tahimik si Selena na umupo sa harap ni Arnel. Nalulungkot lang ako, sir. Kasi si John po 1 week na mag-i-stay sa Cebu eh. May seminar daw siya. Malungkot na sabi ni Selena. Napatawa ng malakas si Arnel. At nagbago naman ang itsura ni Selena. Nabigla ito at parang umasim ang mukha. Naman ano namang nakakatawa dun, sir? Ang tanong ni Selena. Nakangiti naman si Arnel. Para yun lang malulungkot ka na? Nako, ganyan talaga pag bago pa lang eh. Natural lang yan. Babalik rin yun at I'm sure babawi sa yun. Ganyan na ganyan din ang ginawa ko nang umalis papuntang Canada ang misis ko. 3 months siya doon, kaya nang bumalik siya, bawi ako agad. Todo dates at picnic kami noon. Nakala mo bagong magsyota pa lang. Don't worry, Selena. Babalik yun agad bago mo pa malaman. Sabay kindat nito kay Selena. Napangiti naman si Selena sa mga sinabi ng kaibigan. Thank you, Sir Arnel. Sige po magla-lunch po muna ako. Sabay paalam ni Selena at lumabas na ito ng opisina. Pagkalabas niya, nakasalubong niya ang isang empleyado nilang lalaki at designer din. What's up, hon? Preskong pagbati nito. Han mo mukha mo, no? Sagot naman ni Selena at dinaanan lang ang lalaki. Sungit naman ito. Sabay kurot sa tagiliran ni Selena. Nagulat si Selena at pinalo sa balikat ang lalaki. Ikaw, Limuel Tumiltigil ka dyan. Sabay alis si Selena. Tumawa-tawa lang si Limuel at hinaplos ang balikat niya. Si Limuel ay 25 years old at isang designer ng team ni Selena. May kayang pamilya nito, guwapo at macho. Pero may pagkapresko at kilalang babaero sa buong kumpanya. Ilang co-workers na rin ang nadali ni Limuel. At hindi na rin may pagkakaila na may pagkatakam rin ito kay Selena. Subalit kahit may ganito siyang pagkatao, magaling naman ito sa trabaho at mapagbarkada, lalo na sa mga kalalakihan sa kumpanya. Ilang araw pang lumipas, at malungkot pa rin si Selena. Tanging video chat, text at tawag na lang ang komunikasyon nilang mag-asawa. Isang araw, habang nagsasurf sa isang sikat na social media site si Selena, may nakita siyang nag-message sa asawa niya. Hi John! Thank you pala kagabi Ingat ka po palagi. With kiss emoticon. Ito yung nabasa ni Selena. Tumaas ka agad ang kilay ni Selena at lumakas ang tibok ng puso. Chinek niya ang profile ng nag-message. Isang babaeng nagngangalang Bea Castro ang lumabas. Tiningnan niya ang profile ng babae at mga photos nito. Maganda si Bea. Sa tansya ni Selena, batang-bata pa ito at nasa 23 to 25 ang edad. Maputi at chinita.
May kalusugan ng harapan at maraming pictures na nakasuot lamang ito ng maiksing shorts na mukhang kinuha sa kwarto ang mga litrato. Tinignan lahat ni Selena ang mga photos nang may nadaanan siyang isang picture sa uploaded folder. Nandun sa picture ang asawa niyang si John at nakaakbay kay Bea. Recent lang ang picture dahil may maliit na date sa baba. Kinabahan si Selena. Ayaw niyang isipin at bigyang kulay ang nakita, pero iba ang sinasabi ng kutob niya. Pamilyar ang nararamdaman niya, katulad ng nararamdaman niya dati nung iwan siya ng boyfriend niya at pinagpalit sa ibang babae. Chinek niya ulit ang profile ng asawa niya at nabigla siya nang nawala ang message ni Bea sa timeline ng asawa niya. Shit, dinilit ni John. Sambit nito si sarili. Iisa lang ang dahilan na nasa isip ni Selena. Ayaw ni John na may makakita sa message kaya tinanggal niya agad ito. Ang tanong ay kung bakit. Ayaw ni Selena na isipin ang isang dahilan na kinakatakot niya. Huwag naman sana, Lord. Please. Pakiusap ni Selena sa may kapal. Tinawagan ito agad ang asawa. Hindi ito sumasagot sa telepono. Tinawagan naman ni Selena ang kasamang guro ni John. Hello, Ma'am Lucy. Si Selena po ito, asawa ni John. Pagbati ni Selena. Oh, Selena, kumusta? Anong atin? Tanong naman ng guro. Okay naman po, ma'am. Tanong ko lang po kung kumusta po kayo ni na Jan sa seminar nyo sa Cebu. Ha? Anong seminar sa Cebu? Naku, wala kaming seminar ngayon, Selena. Halos mawala ng malay si Selena sa bilis ng tibok ng puso niya nang marinig ang sinabi ng kasamahan ni John. Okay po, ma'am. Thank you po. Sabay patay ng telepono. Napaupo si Selena sa sofa at hinawakan ng ulo. Totoo ba ito? John, bakit ka nagsinungaling sa akin? May babae ka ba talaga sa Cebu? Napapaluha si Selena. Pinapanalangin niyang hindi maulit ang nangyari sa kanya dati. Ayaw niyang masira ang binubuo nilang pamilya at ayaw niyang mauwi lang sa wala ang nasimula nilang magandang relasyon. Napaisip si Selena kung saan ba siya nagkulang. Maganda at sexy pa rin naman siya. Marami pa rin ang nagtatangkang ligawan siya kahit may asawa na. Pagdating sa kama, hindi naman siya nagkukulang sa asawa niya eh. Kaya wala siyang maiisip na dahilan, lalo pa at mabait na asawa si John. Abangan po ang susunod na kabanata ng ating story.